Amen, amen. So can we give God a big clap offering? Amen, amen, amen. 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 So let's go. Simulan na natin tong ating word ngayong hapon. Amen. So actually, ayan. Last week, kung nandito po kayo last week, we have started a new teaching series called Supernatural Miracles of Jesus. Amen. So kung wala po kayo last week, first time niyo pong maka-attend dito sa ating Grace Unlimited Church, or hindi po kayo naka-attend nung preaching last week, pwede niyo po itong makita sa ating Facebook account, sa ating YouTube channel. So pwede pa rin po kayo maka-catch up. Or kung gusto niyo lang pong ulitin at pakinggan muli yung tinuro sa atin ni Pastor, and even yung lahat ng mga previous na teachings na nagkaroon tayo, you can just head on to our Facebook channel, Facebook page, salamat Mike, and sa ating YouTube channel. Amen. So lahat po ba tayo naka-follow, naka-subscribe sa ating mga social media accounts? Amen. Lahat po ba tayo naka-follow? Amen. Sige, sabihin mo yung katabi mo ulit kasi buong inaantok na. Follow ka sa ating social media accounts. Amen. Amen. So wag po tayong mag-lip sync lang. Sabihin po natin sa katabi natin. Kasi nakikita ko yung iba nag-lip sync lang, sumasabay dun sa ano eh. So para magising tayo ngayong hapon kasi alam ko sobrang nakakantok talaga. Amen. Again, our new teaching series is entitled Supernatural Miracles of Jesus. So actually, kung titignan natin, di ba, last week we started this series. Pero for the past month, di ba, pinag-uusapan natin yung about some miracles of Jesus. Di ba, we started with the wonder-working God. Amen. Naalala po ba natin yon? So, grabe, di ba? Sobrang bitin na bitin yung 1 month. One teaching series para pag-usapan yung miracles ni Jesus. Kaya naman ito, sinundan natin siya ng Supernatural Miracles of Jesus. Amen. Pero actually, hindi natin mapag-uusapan lahat ng miracles na ginawa ni Jesus. Amen. Kasi sobrang dami. So ngayong upcoming weeks, ngayong hapon na ito, and upcoming weeks, we will just focus on some of the notable miracles of Jesus. Amen. So ito yung statistics na na binigay sa atin ni Pastor last week. So recap lang po tayo. So ito yung mga naitala sa Bible na 17 bodily cures, 6 deliverance from demons, 9 raised from the dead, 3 miracles over nature. Grabe, di ba? Kung titignan natin to, sobrang konti lang nito compared dun sa lahat ng ginawa ni Jesus. Sabi nga ni Pastor last week, di ba? He shared to us through John chapter 20 verse 30 to 31. Sabi dito, Jesus did many other miracles in the presence of His followers that are not written in this book. Amen. Hindi lahat ng miracles na ginawa ni Jesus ay nakasulat sa Bible. But these are written so that you may believe. So nakasulat ang mga miracles so that tayo, yung mga readers, may believe that Jesus is the Christ, the Son of God. Then by believing, you may have life through His name. Amen? So hindi lang tayo maniniwala. Ano yung magiging result ng pag naniwala tayo dun sa mga ginagawa ni Jesus? We may have life through Jesus Christ. Amen? Sabi rin shinare din ni Pastor sa atin last week, John chapter 21 verse 25, there are many other things Jesus did. If every one of them were written down, I suppose the whole world would not be big enough for all the books that would be written. Amen. Grabe, no? So, kung titignan natin yung mga books sa library natin sa school, sa bookstore, hindi pa magiging enough yun. At hindi magiging enough yung buong mundo para maisulat yung lahat ng miracles na ginawa ni Jesus. Amen. Praise God, di ba? Amen. 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 So, etong mga pag-aaralan natin ngayon, etong mga pag-aaralan natin ngayong hapon are just some snapshots, glimpses, mga ano lang to, mga konting kurot lang dun sa lahat ng ginawa ni Jesus. Amen? Glimpses of what Jesus have done. Amen? At alam nyo ba na lahat ng miracles ni Jesus, result lang ito
by living His everyday life. Amen? Naniniwala po ba tayo doon? Hindi siya yung gumising na, okay, Monday ngayon, nakaschedule akong magpagaling ng tao. Okay, Tuesday ngayon, nakaschedule akong mag-turn ng water into wine. Okay, Wednesday ngayon, nakaschedule akong mag-release ng demon-possessed. Thursday ngayon, nakaschedule ako na magpagaling ng maraming tao. Okay, Friday ngayon, magpapamigay ako ng maraming fish at loaves. Hindi ganun. Lahat ng miracles na ginawa ni Jesus is a result of what He did in His everyday life. Simpleng bagay lang. Gumising si Jesus, gagawin niya yung ministry niya. We know, ganun ka-powerful si Jesus eh. Kasi we know that His main ministry is teaching and proclaiming the good news. And yet, ano yung naging result? Napakaraming miracles. Napakaraming miracles ang result ng siya doing His everyday life. Because that is who He is. Yun yung pagkatao niya. He is a powerful God. Amen? He is a miracle-working God. He is a healer. He is a provider. He is a forgiver. Yun ang nature ni Lord. Kaya lahat ng miracle na nababasa natin dito, ito ay result ng simpleng pamumuhay ni Lord. Simpleng paglakad niya sa life niya. Amen. And these stories, lahat ng nababasa natin sa Bible na pag-aralan natin ng mga nakaraan, mapag-aaral natin ngayong hapon at pag-aaralan pa natin sa mga susunod na Sundays, these are all real-life accounts of miraculous things that Jesus did as He interacted with people habang nakikipag-interact siya sa mga tao. Amen? And I want you to know, and I want you to ipaalala nyo rin sa mga katabi nyo, I want you to know that those miracles are still happening today. Amen? So again, pwede nyo bang kalabitin yung katabi nyo? Those miracles are still happening today. Happening today, okay? So may nakikita ako mga nagkakapwa ko, mahal ko dyan. Ano tayo? There is power in our words. Let us declare those miracles are still happening today. Amen? Release niya yan kasi there is power in our words. Huwag nating i-hold back. Amen? Amen. And I hope that the message to this afternoon at yung mga susunod pa nating message will build faith in us, in you, to understand that if God did it for these people, He'll also do it for you. Amen? Yun yung ano natin ngayon, yun yung goal natin, mabuild yung faith ng bawat isa sa atin. Lahat ng nakikinig dito ngayon, lahat ng nakatutok online, we are praying that this teaching will build faith, this teaching series will build faith in us so that we understand na kung ano yung ginawa ni Lord dati, gagawin niya pa rin ngayon. Amen? We believe. Di ba kinanta natin yan kanina? We believe. Amen? So, iikot ang ating story ngayong hapon. So medyo maikling storytelling lang tayo ngayon. Our story for today is, meron po bang makakahula kung tungkol saan yung ating story ngayon based sa picture? Amen. So sabi ni Brother RJ, Jesus and the family. Amen. So maraming salamat Brother RJ dun sa malimong sagot. Amen. So our story for today, kasi hindi ko siya nalagyan ng title, nalagyan ng words. Our story for today is, Jesus heals a man with leprosy. Amen. So, ayan. So yung lalaking naka-orange, yan po ay isang leper or tao na may leprosy. Amen. And we will read it from the account of Apostle Matthew. Amen. So from the book of Matthew po ang pag-aaralan po natin ngayon. Amen. So, ready na po ba tayong lahat? Amen. So ready na. So babasahin ko po. Matthew chapter 8 verses 1 to 2. Large crowds followed Jesus as He came down the mountainside. Suddenly, a man with leprosy approached Him and knelt before Him. Lord, the man said, if you are willing, you can heal me and make me clean. Amen? Yun yung sabi ng leper. Lord, if you are willing, you can heal me and make me clean. Continuing on verse 3 to 4, sabi dito, Jesus reached out and touched him. Sabi ni Lord, I am willing. Jesus reached out and touched him. He said, I am willing.
And he said, "Be healed!" Sorry, pumiyok ako. Ulitin ko. Jesus reached out and touched him. "I am willing." He said, "Be healed!" Pumiyok ulit. So, sige, wag ko nang uulitin. Sumigaw kasi, titignan natin, di ba, may exclamation mark. Siyempre, kung may exclamation, kung tuldok lang yan, sasabihin ni Lord, "Be healed." Kaso may exclamation mark eh. So, anong sinabi ni Lord? Be healed! Yun. And instantaneously, the leprosy disappeared. Praise God. So verse 4, sabi dito, then Jesus said to him, "Don't tell anyone about this." Grabe, no? Hinil ka na. At sabi ni Lord, "Don't tell anyone about this. Instead, go to the priest and let him examine you. Take along the offering required in the law of Moses for those who have been healed of leprosy. This will be a public testimony that you have been cleansed." Amen. So, pwede po ba nating i-commit itong ating gawain ngayong hapon to God? Let's just do a short prayer. Lord God, we praise your name, Lord God, para sa inyong salita, Lord God. We're excited, Lord God, to learn from you, Lord God. We're excited to hear from your word, Lord God. Maraming salamat, Lord God. And all of us here, Lord God, we are ready. We are excited, Lord God. Give us a receptive heart, Lord God, and open ears, Lord God, to listen, Lord God, intently, Lord God, to what you want to say to us, to what you want to remind us, Lord God. Maraming salamat, Father God. In Jesus' name we pray. Amen, amen, amen. Actually, 2 words lang ang summary ng ating message this afternoon. Amen. Kaya naman medyo maikli lang talaga yung magiging message natin ngayong hapon. 2 words. Ano yung 2 words na yon? Again, may exclamation mark. Ano yung 2 words na yon? Be healed! Amen! So come on, let us all stand and close this in prayer. Joke lang. Sure, hindi naman ganun kaikli. Maikli lang nga yung title ng ating teaching topic ngayong hapon. Pero, may mga matututunan tayo dyan. Amen. Because this is the Word of God, and every Word of God, meron tayong matututunan. Amen. Because the Word of God, hindi ito marerelease at hindi babalik. Yung hindi siya, it will not come back to Him empty. Amen. Merong mangyayari when God releases a word. At ang word ngayong hapon sa atin ay be healed. Amen. So, claim natin yan. Amen, amen. Amen. So, hihimay-himay natin ng konti yung verse. Sige, ayan, himay-himay natin. So, balik tayo muna ng verse 2. Meron ditong keyword sa verse 2 eh. Sabi dito, suddenly. Amen. So, alam po ba natin yung ibig sabihin ng suddenly? Amen. So, tanungin mo nga ulit yung katabi mo. Medyo baka medyo hindi siya nagugulat dun sa be healed. Tanungin mo nga ulit siya. Sabi mo, alam mo ba yung ibig sabihin ng suddenly? Amen. So, narinig ko si Steven sumagot. Hindi pa daw niya alam. Amen. So, kung hindi natin masyadong, actually, yung mga synonyms ng suddenly ay unexpectedly or quickly. Amen. So, ibig sabihin, hindi ine-expect ng mga tao na may lalapit na leper. Amen. So, leper, yun yung tao na may leprosy. So, definitely, this is a suddenly moment. Bakit siya suddenly moment? Kasi, there is no reason for a leper to come out of nowhere. Amen? So, hindi pwedeng basta-basta sumulpot yung leper na parang kaibigan nila na susurprise sila or gugulatin sila. So, definitely, this is a suddenly, an unexpectedly moment kasi ang leper has no reason to come out of nowhere. Kasi that time, alam natin na yung mga leper ay considered as unclean. Hindi sila malinis. Amen? So, wala silang karapatan that time to be near to people. Amen? Wala silang karapatan to be near to people. Because that time, they should be at least 12 steps from people. Kailangan ganun sila kalayo. Kailangan merong 12 steps na distance mula sa kanya, papunta dun sa nearest na tao. At dapat meron din siyang distinctive clothing. Amen? So kailangan kitang-kita sa malayo yung damit niya. Yung madidistinguish na, okay, itong tao na to ay leper. Okay, malayo pa lang, kahit hindi siya malapit sa atin, malayo pa lang, madidistinct na natin na siya ay leper. And they have to announce their arrival. Amen? So masasabi natin na kaya ito suddenly moment kasi ang mga leper
or mga unclean, hindi lang leper, yung mga unclean na tao that time, they have to announce their arrival. Amen? Kailangan nilang sabihin. Hindi lang nila kailangan sabihin, kailangan nilang isigaw. So sisigaw na naman ako. So kailangan nilang sumigaw. Sisigaw nila, unclean, unclean, unclean. Sisigaw sila. Para alam ng mga tao na nasa paligid na may unclean na tao na paparating para makaiwas sila. Amen? Kasi if you have a close encounter with a person na unclean, you will be considered also as unclean. Amen? Yun yung yun, kahit walang sakit yung tao na makaka-close encounter, if that person has a close encounter with someone who is unclean, they will be considered as unclean. Kaya naman, if you are unclean that time, katulad ng leper, you should shout and announce your arrival. Shout, unclean, unclean. So yun yung kailangan mo sigaw. Kaya nagulat sila, kaya this is a suddenly moment, unexpected moment. Kasi di ba, dapat 12 steps ang layo ng isang leper sa clean person. Pero eto yung leper, suddenly, he approached and knelt to Jesus. Lumuhod siya sa harap ni Jesus. Amen? Grabe yung faith ng leper. Kasi he has decided to ask healing from a man he only knew through other people. Amen? Wala pa siyang close encounter kay Jesus. Hindi niya pa nakita harapan yung mga ginawa ni Jesus. And yet, he has this bold faith na pag lumapit siya kay Jesus and he asked for healing, Jesus will heal him. Amen. He risked breaking protocol. Amen. Nirisk niya yung buhay niya, yung sarili niya by breaking protocol para makalapit kay Jesus. So, nung binrake niyang rule, di ba? Rule ng mga Jewish, rule ng mga tao that time. Kailangan mo i-announce yung arrival mo and yet, he risked that. Nirisk niya para lang makalapit kay Jesus. Ba, kailangan niyang sumigaw ng unclean para makaiwas yung mga tao and yet, anong ginawa niya? Dumiretso siya kay Jesus at lumuhod sa harap ni Jesus. Siguro kung tayo yung leper, pwedeng maisip din natin yun eh. Kasi iniisip nyo, paano kung sisigaw ako ng unclean, anong mangyayari? Tingin nyo kung sumigaw yung leper ng unclean, anong ginawa ng mga tao? Lumayo, di ba? Kung sumigaw siya ng unclean, edi kada lapit niya kay Jesus, sigaw siya ng unclean, lalayo yung mga tao, hanggang sa hindi niya na marireach yung mga tao. So he risked that protocol na kailangan mong i-announce yung iyong arrival para lang makalapit kay Jesus. Kasi nga, sisigaw siya, pwedeng lumayo yung mga tao at mawala yung chance niya for healing na gusto niya. Amen. And knowing, syempre, hindi lang naman si Jesus yung mga nabalitaan niya, di ba? For sure, nabalitaan niya rin kung ano yung mga kayang gawin ng mga disciples. Di ba? May isa pang disciple, may dalang sword. So, paano kung, di ba, lumapit siya kay Jesus tapos sinord na lang siya dun, di ba? Or pinagbubugbog na lang siya ng mga tao, di ba? He risked all of that because he has this faith that this man, Jesus, that he only heard through other people, can heal him. Amen. At ano yung sabi niya? Lord, if you are willing, you can heal me and make me clean. Siyempre nagulat yung mga tao, di ba? Na-shock sila dun sa mga latest happenings eh. May unclean na tao na lumapit. Napaka-scandalous. Di ba kung titignan natin yung picture kanina, tignan mo, ang nandun lang na malapit ay si Jesus at yung leper. Yung mga tao, malayo. Kasi syempre na-shock sila eh. Hala, bakit nandito to? Bakit malapit siya sa atin? Dapat malayo siya sa atin eh. Tignan nyo nga yung babae dun sa baba, nakahawak pa siya sa dibdib niya, di ba? Gulat na gulat siya. So lahat ng mga taong nakapaligid kay Jesus, na-shock sila kasi may lumapit na leper. And you know what Jesus did? Alam niyo ba yung ginawa ni Jesus? Mas na-shock yung mga tao dun sa ginawa ni Jesus kaysa dun sa ginawa ng leper. Ask me what Jesus did. Ano nga bang ginawa ni Jesus? So, you know what Jesus did? He matched this guy's ability in breaking protocol. So, binrake din ni Jesus yung protocol. Ano yung ginawa niya? Sabi din sa verse 3, Jesus reached out and touched him. Amen? So, di ba, in the first place, dapat wala nga malapit na leper. Tapos ito,
Ito si Jesus, hinawakan niya pa yung leper na dapat hindi niya hawakan. In the first place, dapat nga hindi malapit sa kanya eh. Tapos si Jesus, anong ginawa niya? Hinawakan pa niya yung leper. Amen? Which means He gave up the opportunity to come to the temples or be with other people. So, isipin niyo, di ba? Hinawakan ni Jesus yun eh. So, He will be considered in their laws before, He will be considered unclean. At ano yung kailangan gawin ng unclean person? Kahit na wala siyang sakit, you have to be isolated for 7 days. Di ba? Kailangan sunugin yung mga damit niya. And knowing Jesus, alam natin na, di ba, wala siyang kahit ano. Wala nga siyang bahay. Wala siyang pagmamayari ng kahit ano sa kanya. At ano pang gagawin niya? Kailangan pang sunugin yung damit niya. Kailangan niya pang mag-isolate. Di ba? Ang dami pa niyang kailangan gawin para lang maging clean at maging pwede na ulit humarap sa mga tao at pumasok sa mga templo. Alam natin na alam ni Jesus lahat ng yan. Pero anong ginawa ni Jesus? He touched the leper. He matched the leper's faith. Amen? Amen. And He said 2 words that took care of this man's lifelong problem. Actually, meron muna siyang sinabi na, sabi niya dito, I am willing. Amen. Grabe, di ba? Kung babasahin natin yung Bible, di ba? Kung maalala natin, yun yung ginamit ni God na pang-describe sa kanya kay Moses para sabihan kung sino siya dun sa mga tao, di ba? I am who I am. Napakabigat ng word na yun, I am. And yet, ito yung sinabi ni Jesus dun sa leper, I am willing. And He said 2 words that took care of this man's lifelong problem. Ano yung sabi niya? Be healed. Yun yung sinabi niya eh. In the same way that God said, let there be light, then light that never was existed, let there be water, animals, diba? Lahat ng yun. In the same way that God spoke those words, yun din yung sinabi niya dito eh. Be healed. Amen? And this man's leprosy instantaneously disappeared. Amen. Ganun ka-powerful yung word ni Lord. Hindi niya na kailangan explain, okay, magaling ka na, mawawala na yung mga sugat sa balat mo, yung mga nararamdaman mo, mawawala na yan, makakabalik na. Hindi niya na kailangan sabihin ng lahat ng yun. Kasi with just 2 words, alam na nung body natin kung ano yung gagawin. Because those are God's word. Amen. Hindi niya na kailangan explain yung whole process ng healing. Just 2 words, be healed. And the leprosy instantaneously disappeared. Amen? Actually, kung titignan natin, di ba, kung nare-remember niyo yung story last week ni Pastor, so sino nakakaalala ng story ni Pastor bukod kay Pastor? Baka si Pastor rin ang sasagot eh. Di ba, ano yung story doon? Yung pinagaling niya yung babae na merong blood disease. Oo, sige, Mad. Wag po natin, ayun, 12 years of blood disease, tapos meron pang isa eh. Sino pa yung isa? Yun, yung anak ni Jairus. Amen. So, di ba, lahat ng yun, di ba, ginawa ni Lord without Him even touching those person. Hindi niya hinawakan yung may blood disease, di ba? Yung babae yung mawak sa kanya. Hindi niya hinawakan yung daughter ni Jairus, tinawag niya lang. Di ba? There is no reason para hawakan ni Lord yung leper. Because His words are enough to give healing. Amen? Yung kailangan i-remember natin sa atin eh. God's words are enough para magawa yung sinabi niya. Amen? Hindi niya na tayo kailangang hawakan. Words pa lang niya, gumaling na yung man. And yet, anong ginawa niya? He touched the leper. He broke protocol. Amen? If you will read Apostle Mark's version, kasi meron ding version nito ng story na to, si Mark, I think that's chapter 1, so pwede nyo pong basahin mamaya sa bahay nyo. Yung version ni Apostle Mark of the same story, mababasa nyo na, kaya to ginawa ni Jesus, kaya niya hinawakan yung leper, before touching the leper, ano yung na-experience niya? He was moved with compassion. Naka-experience ng compassion si Lord bago niya hawakan yung leper. And in His compassion, dahil compassionate si Jesus knew that the man needed so much more than cleansing. May mas kailangan pa yung tao na yun. May mas kailangan pa yung leper apart from healing. He needed compassion. Amen?
So yung tao na to, tong leper na to, hindi niya lang kailangan ng healing from the terrible disease, but he also needed compassion. Kasi kung isipin natin, di ba, ang naisip lang natin, di ba, short story, 4 verses lang to eh. Pero hindi natin naiisip, etong tao na to, hindi natin sure kung gaano nakatagal sa kanya yung condition na yun. Di ba? At dahil sa condition na yun, he's outcast for years, maybe his whole life. Amen? Di ba kung katulad nung 12 years, yung babae na may sakit sa dugo for 12 years siyang outcast. So hindi natin alam kung gaano katagal na outcast tong tao na to, living alone, living far from the community. Jesus not only healed him, but demonstrated His compassion by laying His hands on him. Amen? Pwedeng ito yung first time in a very long time na nagkaroon ng human contact yung leper sa ibang tao. Pinakita ni Jesus na hindi niya lang kayang pagalingin tong tao na to, but He has compassion and love for this person. Amen? And that is what Jesus wants all of us to know. Yun yung pinapaalala sa atin ni Jesus eh, na hindi niya lang tayo gustong i-heal sa mga nararamdaman natin, but He cares for us deeply, He loves us, and He understands our pain. Amen? Yun yung gustong iparemind sa atin ni Lord eh. He is that powerful. Kaya niya tayong pagalingin. Pero hindi niya lang tayo kayang pagalingin. Kaya niya pa rin iparamdam sa atin na mahal niya tayo at naiintindihan niya yung mga napagdadaanan natin. Amen? Kasi lahat as in all, lahat ng nararamdaman natin now, betrayal, pangiiwan ng ibang tao, lahat ng physical pain, emotional pain, spiritual struggles, lahat, name it, na pagdaanan yan ni Jesus. Amen? He knows lahat ng napagdaanan natin. He understands. And just like the story ngayong hapon, He can take all of that away. Amen? Hindi niya lang hinil physically yung leper, but even yung emotional baggage na dinadala niya for being an outcast by just laying His hands on him. Lahat ng yon, lahat ng pinagdadaanan natin, Jesus can take it all away, and just like what He did to the leper, He can replace it with something better. Amen. Amen. Kaya naman, reminder ngayong hapon sa ating lahat, healing is available to everyone. Available na eh, di ba? Because of the finished work of Christ on the cross, healing is available, but the leper had to seek it to receive it. Amen. You have, just like us, healing available na sa finished work ni Christ on the cross. Huwag nating hanapin sa ibang lugar. Amen. Amen. There are 3 key points. 3 key points that we can take away from this very short encounter. So kalabitin mo yung katabi mo. Hindi pa tayo tapos. May 3 points pa. Amen. So yung kabila naman, gising ka pa ba? Amen. Alam ko nakakaantok tong oras na to, pero napaka-exciting ng topic natin, di ba? 4 verses lang to, pero grabe yung teachings ni Lord dito sa 4 verses na to. So again, our topic for this afternoon is Be healed! Meron niyang exclamation mark number 1. Proximity didn't bring pollution. So, proximity, ito yung ano yung proximity? Ito yung lapit natin doon sa isang bagay, in distance natin sa isang bagay. Sometimes we think, and ako, guilty ako nito before, sometimes we think, or pwedeng hanggang ngayon pa rin, iniisip natin that we are too sinful. Masyado na tayong sinful para lumapit kay Lord, na sobrang laki na ng pagkakamali natin para mabigyan pa tayo ng chance na magbagong buhay. Amen? Naging ganun din ba kayo before na parang napakadami ko ng ginawang bisyo, napakadami ko ng ginawang hindi magagandang bagay, napakadami ko ng ginawang kasalanan, kasamaan, na parang wala ng chance para, bigyan pa ako ng chance ni Lord. But God wants you to understand from James chapter 4 verses 7 to 8, humble yourselves before God. Resist the devil and he will flee from you. Amen, di ba? Grabe, resist the devil and he will flee from you. Resist mo lang, alis din yan. Yung sabi ni Lord, come close to God and God will come close to you.
Amen? Wash your hands, you sinners, purify your hearts, for your loyalty is divided between God and the world. Amen? Diba? Sabi din sa verse 8, come close to God. At anong gagawin ni Lord? God will come close to you. Amen? If you draw near to Him, anong gagawin ni Lord? He will draw near to you. Amen? So kahit gaano pa tayo ka-sinful, kahit gaano pa tayo kadungis sa tingin natin tayo, kahit gaano pa tayo kadumi, kadaming kasalanan, lumapit lang tayo kay Lord and He will come close to you. Amen? No matter how far we think we are from God, kahit gaano kalayo yung tingin natin tayo kay Lord. Kasi diba, minsan ganun ang dami ko nang ginawang kasalanan, wala. Ang layo-layo ko na kay Lord. Alam niyo ba ang kailangan lang sa atin ni Lord? He only needs us to take one step to come closer to Him. Isang step lang. Sige, dalawa. Ayan. Gusto mo, isa lang. Okay lang, isa. Pwede rin isa. One step lang. If you will decide to come close to God, even one step, kahit di mo na ihakbang yung pangalawang mong paa, He will take the other hundreds, thousands of steps to just close that gap between you and God. That is how God loves us. Yun yung sinasabi dito sa verse natin. Come close to God and He will come close to you. Isang step lang yung kailangan niya sa atin. Na lumapit tayo kay Lord, mag-decide tayo na lalapit tayo kay Lord, siya nang bahalang mag-close ng gap. Kahit gaano pa kalayo yung gap na meron tayo with God. Amen. Just like the leper, yung reminder sa atin ngayong hapon, huwag tayong makontaminate, huwag tayong matakot na makontaminate natin si Lord pag lumapit tayo sa Kanya with all our sin. Kasi minsan iniisip natin na sobrang sinful natin pag lumapit tayo kay Lord, wala na, magiging ano na siya. But just like the miracle of the leper, pag lumapit tayo kay Lord at nilapitan niya tayo, our sins and our sickness will not rub off on Him. Instead, we will receive His love and healing. Amen? Yung iniisip natin na pag lumapit tayo kay Lord, mahawaan natin siya. No. Pag lumapit tayo kay Lord, siya ang maghahawa sa atin ng love and ng healing. Amen? So huwag natin isipin na pag lumapit tayo kay Lord, mapupulyot natin yung magawa niya. Kasi lahat tayo dito, we are sinners. Lahat tayo dito nagkakamali. Walang perfect dito. Kaya nga tayo nandito ngayong hapon para makapakinig ng salita ni Lord, makalapit kay Lord. Kasi lahat tayo dito, kailangan si Lord. Amen? Hindi naman ang church ay sama-sama ng mga taong lahat ay gumagawa ng mabuti, lahat ay perfect. Diba? Hindi yun eh. We are here because God loves us and we want more of Him. Despite of what we have done, pwedeng nag-sin ka before ka pumasok dito, nag-sin ka habang nandito ka, God still loves you. Amen? Amen. So number 2, the Lord is willing. Amen? Remind me yung katabi mo, the Lord is willing. Amen. What God did to the leper, He is doing again today and He will do it again tomorrow. Amen? His blessings and miracles are not time-bound. Amen? Hindi lang dahil ginawa niya yun before, hindi niya nagagawin ngayon, hindi niya nagagawin bukas. Hindi porket nagawa niya na yun before, hindi naman one miracle man si Lord. Hindi naman siya okay, nagawa ko na to dito sa tao na to, hindi ko na to magagawa sa'yo. Hindi. Displaying of His power, kung kaya niyang gawin yun sa ibang tao, kaya niya rin gawin sa atin. Amen? Just like what Jesus did to the leper, He is willing to do whatever we ask for in His name. We just have to come to Him. Amen. Yun lang yung kailangan natin gawin. Just come to Him. Amen? So meron lang akong short story. Pero hindi ko ata kaya yung mga acting ni na pastor at saka ni na pastor last time. Amen. Remind mo ulit yung katabi mo. Remind mo nga ulit yung katabi mo before tayo mag-story time. Remind mo yung katabi mo, the Lord is willing. Amen. Amen, 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 amen. So ito medyo konting story time lang tayo. So naalala ko lang, most of you here, nung mga nakaraang prayer, ano ba tawag doon? Prayer and fasting, prayer nights, di ba? Kung naging kapartner mo ako or si Vel, di ba?
For sure, one of our prayers na maririnig niyo sa amin is, we're praying for a child, di ba? Na magkaroon kami ng anak after our wedding 3 years ago. Grabe, no? 3 years ago na kaming kasal agad, pag ganun lang. And ever since our wedding, yun na kagad yung ano namin. Sa mind namin na, okay, after nito, magbe-baby na. And after a year of trying alam mo, nag-try kami, pero walang nangyayari. So we thought na, bakit kaya walang nangyayari? So syempre nagpe-pray kami, we're praying, we're asking other people for prayers also. But after a year, we decided na, bakit walang nangyayari? So we went to the doctor. At alam niyo ba yung in-advise ng doktor? Alam niyo ba yung in-advise ng doktor? Ayun na nga. So, in-advise kami ng doktor to do some test. Sabi niya, okay, magpa-check ka rin. Kinakabahan ako, sabi ko, hala, baka mamaya sa akin may problema. Mamaya, kabang-kaba ako. Sabi, baka sisihin ako ng mga tao. Kanya sabi ko, hala, kinakabahan ako. So, I had to take some test. So, pag-check naman sa amin, normal naman. Normal. So, we just needed some supplements and medication. So grabe, isipin nyo dati, for 1 whole year, alam mo ba nagtuturok kami para lang alam nyo yung para makahelp dun sa pag-develop ng baby. So isipin nyo na lang kung nakita nyo na ako, nanginginig yung kamay ko. So isipin nyo na lang yung faith na meron si Bel para i-entrust sa akin yung pagtuturok. Nanginginig, tapos tuturok ko. So grabe, di ba? Yung faith na meron siya. So every month, kailangan namin magturok ng 10 times, 12 times. So grabe, kung gaano kamahal yun, hindi ko na lang binilang. So, huwag na natin i-compute, huwag na natin i-account yung mga bagay na yun. And we did that for more than a year. Because we can't wait. Kasi yun yung plan namin eh. Okay, after a year, eto na. Kumbaga meron kaming timetable eh. And every month na walang nangyayari, dahil ang mahal ng gastos, we get frustrated. Bakit wala ba? Bakit wala pa rin hanggang ngayon? Until such time na, okay, ang mahal. Stop na muna natin. Sige, okay, we decided to stop the medication and enjoy na lang. So, yung mga pambayad ng gamot-gamot, okay, book na lang. Okay, book na tayo nito. Okay, book na ulit na ito. Book na ulit. So, gala lang tayo. Sige, enjoy lang natin. O tayo ng sine. Sige, punta tayo sa kung saan-saang bansa na gustong puntahan. Okay, let's enjoy working. Diba? Enjoy working. Meron bang ano? Sige, enjoy natin yung work, overtime, sige, pasok ka ng weekend, sige, let's do ministry, sige, doing for God. Tara, gala tayo, di ba? Kaya, start of the year pa lang, actually, hindi pa nga start of the year eh. Bago matapos ng year, sige, okay, 3 flights na kagad yung i-book natin, sige, wag nating i-book yung yung refundable kasi, bahala na, dyan tayo, mamasyal tayo, sige, walang refundable, sige. But praise God na refund naman yung mga flights namin. So we book, yun na yun eh, kasi ayaw na namin mabound ang emotions at disappointments. But kung kailan naman hindi inaasahan, grabe, di ba? Naalala niyo yung month na nandito si Bishop Emmy. Hi, Bishop Emmy, Pastora Jo, di ba? Nung nandito si Bishop Emmy, grabe. Kung nakasama namin kayo nung 2 weeks na yun, di ba? Grabe yung pagod sa gabi, fellowship, 11:30 na, nasa DCC pa, di ba? Every other night, may mga fellowship, every other night, makikipagkita, may classes every Friday, Saturday, graduation, Sunday, worship service, di ba? Sobrang dami, puyat, pagod, walang pahinga, as in walang pahinga. Pero grabe, because this is God's time. Di ba? After those times, God gave, binigyan niya na si baby. Amen, di ba? So, praise God! Actually, nung time na nag-praise report kami, medyo nalungkot ako kasi sabi ko, bakit nga ba hindi kami yung nag-praise report? Bakit namin hinayaan na yung ibang tao mag-praise report para sa amin? But mamaya na yun sa point number 3. So, let's not judge. But praise God! Kay baby, di ba? At the right time, the Lord will make it happen. Kahit ano pang situation, kahit ano pa. Kasi before we were thinking na okay, kailangan nakapahinga, nasa bahay lang, nakahiga lang palagi para ready yung katawan. And yet, ito yung environment na binigay ni Lord. Pagod puyat, and yet, at the right time, the Lord will make it happen suddenly and unexpectedly. Kaya naman, kahit anong sabihin ng mga doctors natin, ng test results, still, God has the final say.
Amen? So kung ano yung sinabi sa'yo ng doctor, kung ano yung dineclare sa'yo, kung ano yung diagnostic sa'yo, kung ano yung sinabi sa'yo na ito yung condition mo, still, God has the final say. And what is the Lord saying? The Lord is saying that, I am willing. Yung sinasabi ni Lord, the Lord is willing. Amen. So ito, Matthew chapter 8 verse 3, ito yung sinasabi ni Lord, I am willing. So kahit ano pang sabihin ng mga tao sa paligid nyo, ng mga doktor, kahit na sila pa yung napakadami nilang nakadugtong na letters dun sa likod ng pangalan nila, pag sinabi ni Lord na I am willing, He is willing to do that to you. Amen. Amen. Kaya naman, eto, gusto ko na i-declare natin sa sarili natin tong statement na to eh. The Lord is willing to, kayo na magdugtong niyan. So kung ano yung pinagpipray nyo, kung ano yung binibilieve nyo na ibibigay ni Lord, kung ano yung miracle na inaasahan nyo kay Lord, ito yung sabihin nyo, the Lord is willing to, sabihin nyo na yun sa sarili nyo. Amen. Kayo nang bahalang magdugtong dito. The Lord is willing. Yun lang yung kailangan nating maalala. The Lord is willing. Amen. Have a bold faith. Yun lang yung kailangan natin. Have a bold faith, just like the leper who broke protocol, di ba? Yung faith ng leper, binroke the protocol, and see how God is able to break protocol, to break the normal, just to give you your miracle. Amen? Kayang i-break ni Lord lahat ng mga normal na laws dito sa mundo just to give you your miracle just because the Lord is willing. Amen. Amen. And number 3, eto na. It is hard to keep miracles to yourself. Amen. Kaya nga, praise God sa mga nag-praise report kanina. Amen. Kasi di ba, if you have so overflowing joy sa loob ng puso mo, di ba? Sobrang hirap na itago yung mga miracles, yung mga blessings sa sarili mo. Amen. Talaga mag-uumapaw yun. At paano yun mag-uumapaw? With giving praises and glory to God. Amen. Sinabi ni Lord, ano yung sabi ni Lord dun sa leper kanina, di ba? Ano yung reminder niya? Don't tell anyone. Instead, ang gawin mo, yung offering required for someone who was healed of leprosy. Yun lang sabi niya eh, huwag mong sabihin kahit kanino, mag-offering ka based dun sa laws na meron tayo, kung paano mag-offering ng tao na pinagaling ng leprosy. At yun na yung magiging testimony mo. Pero siguro naisip ng leper, ano ba yan? Kung kailan magaling na ako, tsaka pa bawal ipagsabi. Ang tagal-tagal mong sumisigaw, yun, namaos na nga siya, nagkanda-piyok-piyok na nga siya, sumigaw ng, unclean, unclean. Tapos ngayon, sasabihan siya ni Lord na, ngayong clean ka na, sige, yung priest lang yung makakaalam na clean ka na kasi mag-offering ka eh. Sabi ni leper, hindi pwede yan. Yung sabi ni leper, hindi pwede yan. So, tignan natin. Actually, ito, hindi ito nabanggit dun sa kay Matthew, sa account ni Matthew, but nabanggit itong part na ito sa account ni Mark. So Mark chapter 1 verse 45 sabi dito, but the man, yung man dito is the leper, went and spread the word. Kasi may mukakasabi lang ni Lord. Huwag mong sabihin kahit kanino, pero anong ginawa niya? The man went and spread the word, proclaiming to everyone what had happened. And as a result, large crowds soon surrounded Jesus, and he couldn't publicly enter a town anywhere. He had to stay out in the secluded places, but people from everywhere kept coming to him. Amen. When you are praying for and waiting for something to happen in your life, and nasagot na yun, diba, ano yung magiging reaction mo? Diba, ang dami natin pinagpipray na breakthrough sa life natin. Diba, ano yung magiging reaction mo dun sa breakthrough na yon? Will you keep silent? Sasarilinin mo lang ba yung bagay na yon? Or will you celebrate like this man? Diba? Isipin mo, just like the leper, most of his life, he was an outcast. And now, finally, he can be part of a community. Pwede na siyang magkaroon ng friends, pwede na siyang magkaroon ng family, pwede na siyang mag-dwell dun sa mga lugar na pinagdudwelan ng mga clean person. Siyempre kung ikaw yun, di ba? Ang tagal-tagal mong nakatira sa bundok, tapos ngayon pwede ka nang pumunta dito sa karinderya. Pwede ka nang pumunta sa bilihan ng damit. Di mo na susuot yung damit na distinct color, di ba? Na nag-stand ka sa crowd, hindi ka nasisigaw at magkakanda piyok-piyok. Siyempre anong mangyayari sa'yo? You cannot contain the joy.
Amen? Diba? Ano yung tingin yung ginawa ng leper? Hoy, tropa! Magaling na ako! Diba? Mga marites, i-chismis nyo na. Totoo, pinagaling ako ni Jesus. Diba? Isipin nyo anong ginawa niya. Sige, ipaka-MJS mo na yan. Diba? Ipatulfo mo pa. Diba? Napakarami, hindi natin alam yung ginawa ni Lord nung leper, pero anong ginawa niya? He spread the word, proclaiming to everyone that he is already healed. Diba? So, imbes na unclean yung sinisigaw niya, ano na yung sinisigaw niya? Jesus healed me. Amen? Amen. At ano yung naging result? Diba? Actually, kung isipin natin, diba? This is the only time na sinuway si Jesus ng isang tao. Diba? Ano yung sabi ni Jesus? Ito yung gawin mo. And yet, anong ginawa niya? Sinuway niya. But, hindi siya na-rebuke ni Jesus because this is a testimony of the grace of God. Amen? And ano yung naging result ng pagte-testify niya ng goodness ni Lord? Diba ano yung result? Far from what the Jewish law says, so imbis na layuan si Jesus, diba kasi may close encounter si Jesus sa leper eh. Imbis na layuan siya ng mga tao, large crowd soon surrounded Jesus na hindi na nga siya makapasok sa mga towns, di ba? So, imbis na layuan siya dahil nagkaroon siya ng close encounter doon sa may sakit, mas dumami pa yung tao na lumalapit sa kanya. At he had to stay out to secluded places because people kept coming from everywhere. Amen? And this is what will happen if we testify. Ito rin yung mangyayari pag nag-testify tayo ng goodness of the Lord. When we shout, when we proclaim the goodness of God sa buhay natin, ito yung mangyayari. Large crowd will gather to praise and to hear Jesus. Amen? If we give praises to God, it will point to Jesus and His finished work. Amen? Lahat ng praise reports na binigay natin kanina, di ba? It all points to the finished work of Christ, His blessings, His grace. Kaya naman, I encourage you, don't be shy to testify and praise God sa lahat ng pinagdarasal mo. Kasi hindi naman, it is not for you, hindi yun para sa atin eh. It is so that God may be glorified, number one, mag-glorify sa Lord, and that many more people may come to Him in faith. Amen? Yun yung result ng ating praise report eh. Mas marami pang tao yung lumapit kay Lord, mas marami pang tao yung mag-seek ng mga miracles ni Jesus, mas marami pang tao yung mag-believe na kung nagawa nito dun sa tao na yun, kung nagawa nito dun sa tao na yun, kaya niya rin gawin sa atin. Amen? Yun yung isa sa mga magaganda sa mga testimony, di ba? If you can testify na, okay, ang sarap ng pagkain dito, ang ganda ng movie na to, di ba? May mga naiinganyo tayong tao eh. What more pa kung miracles pa yung kaya nating i-testify dun sa mga tao na yun. Amen? Mas maraming tao yung maniniwala at magpupuri kay Jesus. Amen? And unlike the leper, na hinintay niya pa na dumaan si Lord or pumunta si Lord, si Jesus, dun sa lugar niya, tayo, we now have full access to come close to God because of what Jesus did on the cross. Amen? Hindi na natin kailangan hintayin na dumaan si Jesus, lumapit sa Kanya, mag-kneel down sa Kanya, ask if God is willing. We now have full access to talking to God because of what Jesus did on the cross. Amen? We now have a relationship with Him. Amen? Di ba? If you believe that Jesus is your Savior, you will have a relationship with Him. And since the Holy Spirit, di ba, pagka tinestify mo, if you receive Jesus as your Lord and Savior, the Holy Spirit will dwell in you. And since the Holy Spirit is dwelling in you, we can now come boldly to Him anytime. Amen. Pwede na tayong lumapit kay Lord anytime because of the relationship we have, because of what Christ did on the cross. Amen. The story of the healing of the leper reminds us that God took away our sickness. Amen. Tinanggal ni Lord yung sickness natin. Tinanggal ni Lord yung sins natin when He died on the cross. Lahat ng yun, binitbit na ni Lord. Lahat ng klase ng sickness, kahit yung mga sickness na hindi pa na di-discover nung time na yun, hindi pa nagkakaroon ng time na yun, yung mga kasalanan na hindi pa natin nagagawa dahil hindi pa tayo napanganak, lahat ng yun, binitbit na ni Lord when He died on the cross. And what He gave us in exchange, He has cleansed us. Pinakalinis na niya tayo gamit ang Kanyang dugo. So we can now boldly come to Him and claim with Him the victory that He is won. Amen. Again, God is willing
big idea natin ngayong hapon, in Christ. Hindi po yan tuldok, exclamation mark po yan. Again, our big idea for this afternoon, in Christ, I am healed. Lahat tayo healed kung ano man yung sickness na meron tayo ngayon. May it be physically, spiritually, mentally, di ba? Lahat na pinagdadaanan natin, eto yun eh. In Christ, I am healed. Amen. Because God is willing. Amen. So, come on, let's stand up. Amen.